Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-SB. Ako si Irene. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay magkahalong makapanindig balahibo at puno ng pagsisisi. Ito ang karanasan kong nagbigay sa akin ng leksyon sa buhay. Kung may tiyaga, may nilaga. Sa tuwing naririnig ko ang katagang ito, Sir Jupiter, hindi ko maiwasang matawa o kaya naman mag-guilty sa ginawa ko noong OFW pa ako sa Dubai. Ang ginawa ko rin ito ay ang nagpahamak sa akin. Kinulam ako ng ex-boyfriend ko mismo. Taong 2015 nang makilala ko si Felix sa Dubai. Isa na siyang milyonaryo sa edad na 29 dahil sa pinamanang kumpanya ng kanyang lola roon. Pilipino naman siya, Sir Jupiter. Ang pagkikita namin matatawag kong blessing kasi meron akong 3 anak at asawang walang maayos na trabaho. Kulang ang pinapadala kong pera sa kanila. Puro na lang ako sakripisyo sa amin, Sir Jupiter, kaya pinatos ko si Felix. Hinuthutan ko siya ng pera na siyang dinadagdag sa pinapadala ko sa Pilipinas. Nagpundar din ako ng mga appliances at bumili na lang ng bahay na hinuhulog-hulugan buwan-buwan para maging akin pagkatapos ng 5 taong pagtsatsaga. Hindi naman nagreklamo si Felix dito kasi nga mahal ko siya. Lingid sa kaalaman niya ang tungkol sa pamilya ko, Sir Jupiter. Wala ring kaalam-alamang pamilya ko tungkol sa ginagawa ko sa kanila. Taong 2019, umuwi ako ng Pilipinas. Ang alam ni Felix kung bakit ako uuwi ay dahil sa gusto ko lang mabisita ang pamilya ko. Pero hindi niya alam, nag-resign na ako mismo sa trabaho at wala na akong planong bumalik pa ng Dubai. Nakokonsensya kasi ako, Sir Jupiter. Masaya naman ang pamilya ko pero may kulang. Pera. Kaya yun ang dahilan kung bakit atat na atat ako kay Felix. Ngunit sadyang walang sikretong hindi nabubulgar. Isang araw nagising ako sa mariing sampal na dumapo sa pisngi ko. Nagulantang ako nang makita si Arturo, ang asawa ko, naggalit na galit. Bumangon ako at tinanong siya kung ano ang meron. Hindi niya pa ako napagbuhatan ng kamay noon kahit na matindi ang away namin, kaya gano'n na lang ang gulat ko sa kanyang ginawa. Ngunit natigilan naman ako lalo nang pumasok ang isang lalaki sa kwarto. Si Felix. Nauutal at nahihiya akong nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa Pilipinas at paano niyang natuntun ang bahay namin. Hindi siya sumagot. Binirada ako ng galit ni Arturo. Napakababay mong babae ka. Inayaan kitang umalis papuntang Dubai kahit nag-iiyak na ang bunso mong anak na ayaw ka mawali sa tabi. Pero ito ang isusukli mo sa amin. Pagpunta mo roon, lalandi ka lang. Tas kaninong pera ang gamit mo na pinapadala mo sa amin? Sa kanya? Hindi ka na ba nahiya sa sarili mo pati sa sariling pamilya mo? Kung sana sinabi mo sa akin ng totoo, wala namang problema. Kung kailangan mo lang ng pera ko, okay lang naman eh. Tutulungan kita. Pero hindi naman ganito dapat, Irene. Mahirap itong ginawa mo. Hindi bali sa akin, kaya ko namang tiisin ang sakit eh. Pero paano na lang itong pamilya mo na nasira ko? Kung hindi ako nagdesisyong isurpresa ka sana, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Ngayon mamili ka. Sasama ka sa lalaking to o maghihiwalay tayo. Hindi mo na makikita ang mga anak mo sa dalawang pagpipilian, Irene. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan para sila mapalayo sa'yo. Sorry, pero hindi rin ako papayag na sumama ka sa akin, Irene. I can tolerate the things you've done. Hanggang dito na lang. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magsalita, Sir Jupiter. Kaagad na silang umalis. Bumagsak ako ng tuluyan sa higaan. Nangilid ang luha ko. Walang salitang lumabas sa bibig ko, puro lang ako iyak. Maraming tanong sa isip ko. Paano na lang ang pera? Saan ako kukuha ng pangluho ko? May mga binabayaran pa ako buwan-buwan, bahay, mga appliances, kuryente. Ang mga anak ko, paano na lang din sila? Hindi na nila ako makikita pa.
Hindi ko na napigilan pa si Arturo at talagang tinutuhanan niya ang kanyang sinabi. Sa araw ding yun, umalis siya kasama ang mga anak namin. Sinubukan ko pa silang pigilan pero wala eh. Kahit ang bunso kong anak, masama ang tingin sa akin. Ang panganay naman namin, tinawag akong malandi. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko, Sir Jupiter, pero mas lalong gumuho ang mundo ko nang putulin ni Felix ang mga access ko sa mga ATM niya. Lumipas ang isang buwan, halos naging lugmok ako pero hindi ko masyadong pinahalata sa mga tao. Marami ang nagtatanong tungkol sa nangyari sa araw na yon pero pilit ng ngiti lang ang isinusukli ko sa kanila. Kahit papano'y nakahanap ako ng sideline. Cashier sa isang karinderya at kada Sabado naglalabada. Tipid na tipid ako sa buhay dahil kaliwat kanan ng mga bayarin na hindi naman lang binayaran ni Felix. Pangalan ko kasi ang mga nakalagay sa mga bayaring yon kung kaya't wala talaga akong magagawa. Isang gabi pauwi na sana ako sa amin nang makasalubong si Manong Dinyo. Isang albularyong nakakikilala sa akin. Manghuhula rin siya. Marami ang nagsasabing tugma naman ang kanyang mga hinuhulaang kinabukasan o kapalaran ng isang tao ayon sa mga nagpakonsulta na sa kanya. Magaling rin daw siyang magpagaling lalong-lalo na pagdating sa kulam at barang. Nagulat ako nang sabihin niyang kinakailangan niya akong hulaan tungkol sa magiging kapalaran ko. May nakikita raw kasi siyang hindi magandang pangitain tungkol sa akin. Napalunok ako. Hindi pa man ako nagkwento sa kanya ng kung ano-ano at hindi naman siya mahiling pumunta sa lugar namin kung kaya't imposibleng alam niya ang nangyari sa amin ni Arturo. Kahit medyo alanganin, nakisabay na lang ako sa kanya. Inilahad ko ang mga kamay sa kanya. Hinawakan niya ito at sinuri ng mabuti ang mga palad ko sa ilalim ng posteng maliwanag. Napakahirap pala ng pinagdadaanan mo ngayon, Irene. Wala ka man lang sinabi sa akin tungkol dito. Mahirap itong dadanasin mo. Maganda ka sa sako ng paparating sa buhay mo, anak. Walang kasiguraduhan kung kaya mo ba itong lagpasan. Hindi ko masyado makita ang kalalabasan nito, anak. Nangunot ang noo ko. Pilit ang tawang tinanong ko sa kanya kung ano ang kanyang ibig sabihin. Tiningnan niya ako sa mga mata. Napalunok ako nang wala sa oras. Sinabi niyang hindi katawa-tawa ang kanyang nadiskubre sa buhay ko. Nasa bingit ako ng kamatayan na hindi ko pa napapansin masyado. Ani ay isang taong dating naging malapit sa puso ko ang siyang sisira ng buhay ko. Di kalaunan. Magkakaroon ako ng malubhang sakit na walang lunas. Kabayaran daw ito sa mga ginawa kong maling desisyon na sumira sa ibang buhay. Napalunok ako. Inaamin ko, Sir Jupiter. Magkahalong pagdududa at pangamba ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Duda na baka wala lang talaga sa katinuan si Mang Dinyo at pangamba na baka totoo ang kanyang sinasabi. Ang unang pumasok sa isip ko kasi sa mga oras na yon, Sir Jupiter, ay sina Felix at Arturo. Binitawan niya ang kamay ko at nagpaalam na. Panay ang kanyang bilin sa akin na kailangan kong mag-ingat dahil hindi ko alam kung saan ako patutungo. Kinakailangan kong maging mapagmatsyag sa paligid bago pa man ako mapunta sa kapahamakan. Puro lang ako tango sa kanya kahit wala naman akong naiintindihan sa kanyang mga sinabi. Huminga na lang ako ng malalim tsaka nagpatuloy sa paglakad pauwi. Lutang ang isip ko dahil sa mga bayarin. Hindi ko na malaya na nasa bandang palayan na pala ako. Narinig kong may bumulong sa likuran. Tinatawag ang pangalan ko. Subalit, walang tao nang tingnan ko kung sino yon. Huminga ako ng malalim. Isip ko panayang pangtitrip ng ilang kabataan sa ganung oras kaya hindi na katakataka. Nakauwi ako sa bahay dala ang kaba sa sinabi ni Mang Dinyo at ang bulong na tila ba sunod ng sunod sa akin. Kahit napunta na ako sa may mga kabahayan, hindi pa rin ito nawala. Naririnig ko siya kada isang minuto. Palakas ng palakas. Tumigil lang ito nang makapasok na ako mismo sa bahay. Naghanda ako ng hapunan.
kanin at nilagang kangkong. Wala na talaga akong pera, Sir Jupiter. Kahit may trabaho ako, napupunta naman ang pera sa ipon pambayad ng bahay. Kung minsan, kulang pa nga ito. Hindi pa kasi tapos ang hulog dito para maging akin na. Malaki-laki ang binabayaran ko buwan-buwan at meron pang kuryente. Gusto kong maghanap ulit ng panibagong sugar daddy. Pero wala rin akong panahon. Pagkatapos kong kumain, naligo ako at nagpahinga. Subalit hindi ako makatulog, Sir Jupiter. Para bang may nakatingin sa akin sa kwarto pero wala naman ibang nandoon maliban sa akin. Bumangon ako't isinarang mga kurtina at blinds pero hindi pa rin matanggal ang pakiramdam na may nakatitig. Nasa loob ito mismo ng kwarto ko. Pilit ko itong binaliwala hanggang sa nakaramdam ako ng antok. Napabalikwas naman ako ng bango nang maramdaman ang kagat sa singit ko. Hindi ko masasabing ipis lang yon kasi ilang beses na rin akong nakagat noon pero hindi ganun kasakit. Masasabi ko pang ahas. Kaagad ko namang tiningnan ang singit ko. Napasinghap ako nang makitang may marka ito ng maliit na pangil na parabang sa ahas mismo. Sinubukan ko itong galawin pero hindi ko magalaw. Namanhid din ang bahaging ito pababa at hindi ko naramdaman. Kinabahan ako, Sir Jupiter. Kasi sa tingin ko malala at maaari kong ikamatay kung sakali mang ahas ang nakakagat sa akin. Pinilit kong makagapang para makuha ang telepono kong nasa ibabaw ng sopa. Tinawagan ko si Arturo subalit hindi naman siya sumasagot. Sinubukan ko namang kontakin ang anak ni Mang Dino na si Chu pero hindi rin siya matawagan. Nangilid na ang luha ko. Sinasabayan pa ng kabog ng dibdib ko. Kung sino-sino na ang kinontak ko, mga anak ko, sila mama, tita pero wala talaga ni isa sa kanila ang sumagot. Alam ko naman na galit pa sila sa akin pero kinakailangan ko talaga ng tulong nila sa puntong ito. Wala naman akong makontak na pang-emergency dahil hindi naman ako mahilig mag-save ng mga ganon sa telepono. Wala akong nagawa, Sir Jupiter, kundi tiisin ang sakit hanggang kinabukasan. Binantayan ko ang sarili. Oras-oras kong tinitingnan ang paa ko. Pamaga ito ng pamaga at umaabot na hanggang bewang ang sakit. Naiiyak nga ako halos, Sir Jupiter. Panay ang gawa ko ng paraan para lang makatulog ulit. Sa awa ng Diyos, pinagbigyan din ako ng pagkakataong makapagpahinga. Ngunit sinalubong naman ako ng masamang panaginip. Nakita ko ang sariling nasa isang madilim na lugar. Rinig na rinig ko ang bawat pagtapak ng paa ko sa tubig. Hindi ko matukoy kung nasaan ako, Sir Jupiter. Umaalingaw-ngaw ang lahat ng naririnig ko kahit ang paghinga ko. Bakas ng takot ang buo kong mukha. Hindi ko alam kung bakit takot ako sa isang bagay. May tinatakasan akong tao pero hindi ko alam kung sino. Kinakabahan ako. Panay ang lingon ko sa kung saan-saan. May hinahanap ngunit wala naman akong makita. Nagitla ako nang marinig ang makapanindig balahibong bulong ng isang lalaki sa likuran. Sinundan ito ng malademonyong halakak. Sinubukan kong tumakbo subalit huli na ang lahat. Nahawakan ng malamig at malagkit niyang kamay ang mga paa ko at umakyat ito hanggang sa bewang. Nanginig na ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam ang gagawin. Naparalisa ang mga ugat ko at di nagtagal pati paghinga ko na apektuhan na. Naninikip ang dibdib ko at wala na akong malanghap na hangin. Umahalakhak pa ang nilalang na hindi ko naman makita. Sumigaw ako ngunit walang boses na umalingaw-ngaw man lang. Sinubukan ko pa ulit pero wala talaga. Nangilid ang luha ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Mas lalo akong nalulunod sa takot at pangamba. Umakyat ang mga kamay ng nilalang hanggang sa dibdib ko at bigla nitong binali ang mga buto. Narinig at naramdaman ko mismo ang pagkabali ng mga ito at hindi pa siya nakontento, binali niya rin pati ang mga kamay ko. Dito na ako tuluyang bumagsak at iniwan. Napabalikwas ako ng bangon. Nakahinga ako ng maluwag ng mapagtantong panaginip lang pala yun. Inlibot ko ang paningin. Napansin kong may kakaiba sa paligid. Malamig ang pakiramdam ko kahit hindi ko naman na ginagamit ang aircon. Nakalimutan ko ang tungkol sa kagat sa singit ko, Sir Jupiter.
Basta lang akong tumayo at doon ko na ito napansin nang hindi ko na ito maramdaman. Iwinakli ko ang kumot at napasinghap ako nang makitang lumaki at naging lantana ang buong hita kong apektado. Sa pagkataranta ko, sumigaw ako ng malakas ngunit walang nakakarinig mula sa kwarto kong yon dahil sarado ang mga bintana at nasa gitnang bahagi ng bahay. Mabuti na lang at nasa kama ko ang telepono. Una kong tinawagan si Chu. Mabuti na lang at sumagot siya. Natataranta at naghihisterikal akong nagmakaawa sa kanyang dalhin nila ako sa pinakamalapit na ospital. Siya lang din naman ang maaasahan ko, Sir Jupiter. Hindi kami close ni Chu pero nagkakausap din kami pagtungkol sa mga bagay-bagay na importante. Trabaho. Naging trabahante rin kasi siya dati sa bahay naming pinaayos. Hindi naman ako nabigo sa kanya. Ilang saglit lang dumating sina Chu at Mang Dinyo. Kasunod naman nila ay si Arturo. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating pero bahala na, kinakailangan kong madala sa ospital. Itatago ko na muna ang aking hiya. Bakit ganyan ang paa mo? Ano bang pinaggagawa mo, Irene? Sising-sisi ka na ba sa kalandian mo kaya heto ngayon na nagpapakonsensya ng ibang tao? Ano nangyari dyan? Walang ginawang kung ano-anong kalokohan itong asawa mo, Arturo. May kakaiba sa kanya na hindi mo alam. Makabubuti siguro kung dalhin mo muna siya sa ospital at tignan kung ano masasabi ng mga doktor. Kung wala naman sila maging finding sa kanya, paniguradong kulam ito. Hindi ko siya asawa, Mang Dinyo. Hiwalay na kami. Mas makabubuti nga siguro kung madala natin siya sa ospital. Kaso wala naman akong pera rito pang gastos ng kung ano-ano. Kinakailangan kong itaguyod ang 3 naming anak na nagsisiaral pa. Hindi ko basta-bastang gagawin ng perang meron ako para lang sa'yo, Irene. Pasensya ka na. Ano ba't ganyan ang pananalita mo, Arturo? Pwede ba? Unahin mo muna kung anong kailangan gawin ngayon kay Irene. Nasa bingit siya ng kamatayan pero puro ka naman panunumbat ng kung ano-ano sa kanya. Hindi naman ako nanunumbat, Mang Dinyo. Hindi nyo kasi alam ang buong kwento kaya yan ang nasasabi nyo eh. Pero kapag alam ninyo ang buong detalye, naku, baka pati ikaw ay maging hindi interesado sa pagtulong sa kanya. O siya, tara na. Ayokong pahabain pa ang usapang ito. Pakitawag ng motor, Mang Dinyo. Ako na ang bahala sa kanya. Tahimik na huminga ng malalim si Mang Dinyo. Tinapunan niya ako ng tingin bago lumabas at nagtawag ng motorsiklo. Binuhat naman ako ni Arturo palabas nang makasigurong may masasakyan na. Pagdating namin sa ospital, hindi pa nga ako nakakalabas ng motorsiklo, tumawag na si Arturo ng nurse na mag-a-assist sa akin at diretso siyang umalis. Hindi man lang niya ako hinintay na makapagsalita. Aaminin ko, Sir Jupiter, natusok ako sa dibdib sa kanyang pinagsasabi kanina sa bahay. Napukaw ang konsensya ko pero wala rin naman akong magagawa. Alam kong galit pa rin sila sa akin. Bumalik ako sa sarili nang maramdaman ang mahinahong tapik sa balikat. Isang nurse. Inalalayan niya akong makaupo sa wheelchair. Dinala kaagad ako sa emergency room. Tiningnan ako ng 2 doktor pero wala silang naibigay na resulta dahil kinakailangan para akong mag-undergo ng iba't ibang test para masiguro nila kung ano ang meron ako. Kaso, Sir Jupiter, wala akong pera para sa mga tests at kung ano-ano pang gamot na posible nilang ireseta sa akin. Hindi naman pumayag ang ospital na hayaan na lang ako. Kaso wala talaga akong pera, Sir Jupiter. Naiyak na lang ako sa higaan habang iniisip ang mga bayarin. Hindi ko rin nasabihan ng boss ko na hindi ako makakapasok dahil sa emergency. Makalipas ang halos kalahating oras, pinapasok si Mang Dinyo. Tinanong niya ako kung kumusta. Sinabi ko naman sa kanya ang mga hinihingi ng doktor. Ito na simula ng sinasabi ko sa iyo, Irene. Maging handa ka na dahil hindi ito magiging madali para sa iyo. Nakita ko lang talaga ang pangitain yun sa panaginip ko. Nabigla nga ako eh. Gusto kong tanungin ka kung meron ka ba naging kaaway pero hindi ko naman akalain na ganun kabilis ang pangyayari. Mabuti nga itong si Chu at meron kang number sa kanya. Ano pa kayang posibleng mangyari kung sakali mang wala? Ay nako. Malungkot kong isinalaysay naman sa kanyang tungkol sa pangyayari. Naghiwalay kami dahil sa pambababae niya. Nangunot ang kanyang noo. Napamura ito nang wala sa oras at si Chu naman ay nasapol ang noo. Pareho silang hindi makapaniwala sa narinig galing sa akin. Nakaramdam ako ng kirot, Sir Jupiter, pero kinakailangan kong baliktarin ang kwento. Takot akong baka kung ano ang sabihin ni Mang Dinyo.
Ayoko rin na maiwan akong mag-isa sa ospital. Malamang sa malamang magagalit siya kapag sinabi kong ako ang siyang may mali sa aming dalawa. Huminga ako ng malalim at hindi na sumagot sa ilan pa niyang katanungan. Sinabi kong kinakailangan kong magpahinga. Hinayaan naman na nila ako. Pagpikit ko pa lang, Sir Jupiter, hinigop na ako ng masamang panaginip. Nakita ko ang sariling bumalik sa lugar ng kawalan kung saan ako pinatay ng nilalang. Sa pagkakataong ito, nagtatago ako sa isang tabi. Kumakabog ang dibdib. Maya-maya lang narinig ko na naman ang garalgal na boses na umalingaw-ngaw sa paligid. Tinatawag nito ang pangalan ko. Nanindig ang mga balahibo ko. Halos magdugo na ang labi ko kakakagat ko rito. Huwag lang marinig ang paghikbi ko. Nanginginig na ako sobra, Sir Jupiter. Pakiramdam ko katapusan na ng buhay ko sa mga oras na yon. Tumigil ang mundo ko nang maramdaman ang malamig na kamay na gumapang mula sa likuran ko hanggang sa balikat. Gumapang pa ito sa liig hanggang sa mukha ko. Panay ang kanyang tawag sa pangalan ko at may halo itong mahinang halakak. Wala akong nagawa kundi ang lihim na umiyak. Mabuti na lang at nagawa kong ipunin ang lakas ko. Mabilis akong tumakas, nagtatakbo sa kung saan bahala na. Napakadilim ng paligid, ni kahit ang buwan hindi ko makita sa kalangitan. Gusto kong sumigaw pero mas kailangan kong tumakbo. Naririnig ko pa rin ang kanyang mahinang halakhak kahit napakalayo na ng pinuntahan ko. Wala na ba talaga akong kawala sa isang ito? Ano bang nangyayari? Bakit? Anong nagawa ko para magkaganito ako ngayon? Mabuti na lang at hinigop ako pabalik sa realidad. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko si Felix sa may pinto. Nakasilip sa glass window. Kaagad naman siyang umalis nang makita ko siya. Gusto ko pa sana siyang habulin, Sir Jupiter, subalit hindi ko naman nagawa dahil sa kalagayan ko. Dahan-dahan kong winakli ang kumot na nakatakip sa paanan ko. Napalunok ako nang makitang puno ng bandage ang isa kong paa. Ramdam na ramdam ko ang pangangati at panunuot ng karayom sa loob pero hindi ko naman ito basta-bastang makakamot. Nananabik akong malaman kung ano ang meron sa akin. Pumasok si Mang Dino. Kagad ko siyang sinabihan na tawagin ang binatang posibleng nakasalubong niya. Ngunit aniya wala naman siyang nakitang ibang tao sa hallway. Gabi na raw, mag-aalas 11 na ng gabi. Hindi ako naniniwala, Sir Jupiter. Talagang nandoon si Felix. Nakita ko siya mismo. Imposible namang hindi man lang siya napansin ni Mang Dino. Pinilit ko ng pinilit ang matanda na tingnan nga ulit sa labas at habulin kung posible pang habulin. Huminga siya ng malalim, saka lumabas. Pagkabalik niya, wala talaga. Sumuko na lang ako. Posibleng guni-guni ko lang yon. Huminga na lang ako ng malalim at napasandal sa unan. Ang weirdo ng pakiramdam na yon. Kinabukasan nagpa-discharge na ako sa ospital kahit wala pang resulta at hindi pa rin ako nagpa-lab test. Wala namang nagawang mga doktor kundi ang sumunod sa kagustuhan ng pasyente. At wala rin akong pambayad sa kanila. Hindi ko naman inaasahan na madadatnan ko roon si Felix. Napahiya ako nang makita siya dahil sa kalagayan ko. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya. May dala-dala siyang kumpul ng bulaklak at tsokolate. Ako ba'y liligawan niya ulit? Mabuti kung ganon, may pagkukunan na naman ako ng pera, lalo na sa operasyon kung kinakailangan. Nang makalapit kami, aalis na sana si Mang Dino nang pingilan siya ni Felix. Pagkuway inilahad niya ang mga bulaklak sa matanda kasama ang tsokolate. Nakangiti siya. Anong gagawin ko rito? Tsaka sino ka ba? Kung gusto niyo mag-usap ni Irene, mag-usap kayo. Nandito ako para alagaan siya. Hindi niya naman kayang tutukan ng sarili niya ngayon. Huwag mo akong bigyan ng kung ano-ano. Hindi kita kilala. Ikaw ang pakay ko, Mang Dino, hindi ibang tao. Alam kong isa kang albularyo at manghuhula. Posibleng alam mo na kung bakit siya nagkakaganito. At kung sakali mang oo, ikaw na po ang bahala kung sakali. Tutulungan mo siya o hindi. Nasa'yo na rin po ang konsensya. May nalaman nga ako tungkol sa kanila ng kanyang asawa. Wala ako sa posisyon para magkwento ng tungkol sa bagay na yan. Pero ano nga bang kinalaman mo sa kanila? Hindi na po mahalaga kung ano ang kinalaman ko. Alam ko rin naman na nababasa mo ang kinikilos ko, Mang Dino. Base pa lang ho sa pakikitungo niyo sa akin,
Alam kong galit ka. Tinatanong kita. Kinakailangan kong makasiguro. Hindi na po yun mahalaga. Kung ano man po ang pagkakaintindi mo sa nababasa mo sa akin, yun na ho ang pagkakakilala ko sa inyo. Naguluhan ako sa kanilang usapan, Sir Jupiter, pero hindi ko nagawang magtanong hanggang sa umalis na lang si Felix. Sinundan siya ng tingin ni Mang Dinyo. Pagkuway mabilis niyang inutusan si Chu na alalayan siya para makapasok ako sa bahay. Nang makarating kami sa loob ng kwarto ko, inutusan ni Mang Dinyo si Chu na antayin siya saglit sa bahay dahil may kailangan siyang gawin at kunin sa kanila. Tinanong ko naman siya tungkol sa pinag-usapan nila ni Felix pero tanging malamig na tingin lang ang kanyang isinagot bago umalis. Hindi ko namalayan na nakatulog ako. Gabi na nang magising ako. Wala si Chu o kahit sa Mang Dinyo. Hindi ko alam kung nasa baba lang ba sila o umuwi na. Rumihistro na naman sa isip ko ang tungkol sa naging usapan nila sa labas. Bakit kaya ganun? Anong meron? Alam ni Mang Dinyo ang alin. May kakaiba sa kanilang dalawa na tila ba may alam sila tungkol sa isa't isa, pero hindi nila dapat sabihin. Kinakabahan tuloy ako kung may alam si Mang Dinyo tungkol sa nangyari sa amin ni Felix pero pilit niya itong inililihim sa akin. Huminga ako ng malalim. Ano ba talaga ang meron? Akma na sana akong babango nang marinig ko ang mahinang halakhak sa may bintana. Pagkatingin ko roon, sumagi sa mga mata ko ang aninong umalis. Kumabog ang dibdib ko, Sir Jupiter. Kaagad na pumasok sa isip ko ang tungkol sa nilalang na palagi kong napapanaginipan. Posible kayang sinundan ako nito hanggang sa realidad? Hindi ko naman nasana ito pagtutuunan ng pansin pero binabalot ako ng takot. Sa bawat galaw ko nandoon ang pakiramdam na parabang nasa likuran siya pero pag tinitingnan ko naman, wala namang tao. Palakas ng palakas ang kanyang pagbulong, nanlalamig ng mga kamay ko't nanginginig. Wala talaga akong ibang kasama sa loob, ako lang mag-isa. Buong lakas kong tinawag sina Chu at Mang Dinyo pero walang may sumasagot sa kanila. Humalakhak palalo ang nilalang. Gusto kong mainis pero nangingibabaw ang takot, Sir Jupiter. Naiyak na ako. Pinilit kong gumapang pababa ng kama kahit na sobrang bigat at halos mabali ang mga buto ko sa bewang sa bawat galaw ko. Dahan-dahan, maingat at pagpupursigi ang ginagawa ko, Sir Jupiter. Napapalahaw ako sa sakit ng bewang ko nang tuluyang bumagsak ang paa ko sa sahig. Hindi ko nga maramdaman ang paa pero tila ba ang sakit ay umakyat na mismo sa bewang at sa ilang bahagi ng katawan ko. Narinig ko naman ang halakhak ng halimaw. Pinilit ko ang sariling makagapang papapunta sa pinto. Nakasarado pa naman ito, Sir Jupiter. Napapaos na ako kakatawag kina Mang Dinyo at Chu pero wala pa rin talaga. Lintik na sakit ito. Pagkuway naramdaman ko ang malamig at malagkit na parang lintang lumingkis sa katawan ko. Tumigil bigla ang pagtibok ng puso ko, Sir Jupiter, nang masilayan ko mismo ang tilag galamay sa may tiyan ko. Nang hina ako at hindi na nagawa pang makasigaw. Nagdilim ang paligid at hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Pagkamulat ko ng mata, nakita ko ang sariling nasa kama. Nakita ko si Mang Dinyo na nakaupo sa sopa. Nakapikit. Umiyak ako para magising siya. Natataranta naman siyang napalapit sa akin. Isinalaysay ko sa kanyang buong pangyayari at sinabi kong takot na takot akong maiwan mag-isa sa bahay na yun. Kung sana'y nagpapaalam sila ng maayos bago umalis, edi sana nakapagpahinga pa ako ng maayos. Edi sana walang mangyayaring ganun. Talagang sinisi ko sila, Sir Jupiter, dahil hindi mangyayari ang bagay na yun kung hindi ako iniwang mag-isa. Huminga ng malalim si Mang Dinyo. Sinabi niyang hindi naman talaga sila umalis at nasa baba lang sila ni Chu. Panay raw ang kanyang tingin dito sa kwarto at baka nagising na ako dahil kinakailangan kong kumain. Kung may nangyari man daw sa tingin ko, panaginip lang yun. Hindi totoo. Napalunok ako. Imposible ang kanyang sinasabi, Sir Jupiter. Hindi ako pwedeng magkamali. Totoo ang lahat ng yun. Panay ang pilit ko kay Mang Dinyo tungkol sa bagay na yun pero hindi siya nakinig. Lumabas na muna siya at may kukunin lang daw.
Hinagilap ko naman ang posibleng maging ebidensya tungkol sa sinabi ko at pilit kong inalala ang lahat. Ang sahig, malagkit at malamig na kamay. Ang pinto, paano ako bumagsak? Tiningnan ko ang tiyan ko at wala naman itong marka. Ibig sabihin, panaginip lang talaga ang lahat. Pumasok si Mang Dinyo. May dala-dala siyang babasaging garapon. May nakapaloob itong tila lantang dahon at isang patay na malaking insekto. Lumapit siya at ipinakita niya ito sa akin. Seryoso akong tiningnan ni Mang Dinyo sa mga mata. Sinabi niyang kinakailangan kong sabihin ang totoong nangyari kung bakit ako nagkakaganito. Meron siyang alam pero hindi niya pa pwedeng sabihin sa akin ang lahat ng yon dahil baka mali rin ang kanyang hinala. Hindi niya alam kung paano pang ipapaliwanag ang lahat. Gayong pati ako'y hindi nagsasabi sa kanya ng totoong nangyari. Wala akong balak gawin yun, Sir Jupiter. Ayokong mapahiya at biglaan na lang iwan. Pero nang pumilit siya, wala akong nagawa kundi ang umamin tungkol sa totoong nangyari. Isinalaysay ko sa kanyang tungkol sa ginawa ko sa pamilya ko at kay Felix. Sa puntong ito, ang katotohanan na, Sir Jupiter. Puno ng pagsisisi ang boses ko. Walang ibang nanalaitay sa labi ko kundi ang totoo. Hindi ko na rin napipigilan pa ang sunod-sunod na patak ng mga luha ko. Napakabigat pala, Sir Jupiter. Magkahalong konsensya at pagsisisi ang laman ng boses ko. Hindi ko yun inaasahan sa sarili ko. Si Mang Dinyo naman kunot ang kanyang noo. Walang bakas ng galit, gulat o panghuhusga. Hindi ko nga lang mabasa ang kanyang emosyon. Panay lang ang iyak ko habang nagkikwento. Nang sa wakas ay matapos ako sa pagsasalaysay tungkol sa nangyari, isang tanong ang nakapagpigil sa akin. Bakit ko nagawang pagtaksila ng pamilya ko alang-alang sa pera? Hindi ako nakasagot. Wala naman talaga akong planong gawin yon pero nabulag ako dahil kay Felix. Siya naman dapat ang sisihin. Kung hindi naman sana kami nagkita, edi walang problema ang pamilya namin. Hinga lang ng malalim ang isinagot ni Mang Dinyo. Pilit siyang ngumiti at sinabing kailangan ko nang magpahinga. Tinanong ko kung anong meron doon sa garapong dala-dala niya. Tiningnan naman niya ito. Hindi niya ako sinagot. Inulit niyang kinakailangan kong magpahinga para sa ikabubuti na rin ng kalusugan ko. Hindi na ako nakipagdebate pa kay Mang Dinyo at sinunod ko na lang siya. Hindi ko na lang din tinanong ang tungkol sa pagkain na dapat sana'y dala ni Chu. Tiningnan ko ang sarili ko. Grabe, napakapayat ko na. Ilang araw pa lang ang nakalipas simula noong naospital ako pero ang pagbagsak ng katawan ko parang pang-ilang buwan na. Napansin ko ring may mga itim na pasa-pasa ang mga balikat, tiyan at leeg ko. Hindi lang sa bastang pasa, Sir Jupiter. Kapag pinipisil ko kasi lumulubog ang balat ko na parabang manggang bulok na. Hindi ko naman nararamdaman ang sakit, pero nakakadiri talaga kong tingnan at nararamdaman ko mismo ang paglubog nito. Hindi ko alam kung kailan ako nagkaroon ng ganon. Nakakapagbihis naman ako sa araw-araw kahit papano pero wala akong napansin na mga ganito. Tiningnan ko ang lantang paa at nanginginig ang kamay na inabot ito. Laking gulat ko nang maramdaman ang maliliit na mga insektong gumagalaw sa loob, parang mga uod. Napakarami, Sir Jupiter, at tila nabubulok na mismo ang paa ko. Napasinghap ako nang maramdaman ang paggalaw ng mga ito pataas ng singit ko. Binitawan ko ito, hindi ko na naman naramdaman ang paggalaw ng mga uod sa loob. Naluha ako. Bakit ako nagkakaganito? Paano nagkaroon ako ng ganito? Naalala ko ang sinabi ni Mang Dinyo. Ito na ba talaga ang sinasabi niyang dilubyong kahaharapin ko? Magiging kapalit ba nito ang buhay ko? Maling desisyon. Yung bang ginawa kong pagtataksil sa dalawang lalaki? Narinig ko naman ang tungkol sa kulam pero hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala tungkol doon. Kung sakali mang ito nga ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa akin, posible kayang kagagawa nito ni Felix
Medyo nakakatawa para sa akin, Sir Jupiter. Ang yaman-yaman niya pero ang kaya niya lang gawin magpakulam para makaganti sa isang tao. Mayaman naman siya, bakit hindi na lang siya gumawa ng paraan na mas ikamamatay ko ng maaga? Hindi ko napigilang matawa, ngulit natigilan ako nang mahagilap ng mga mata ko ang aninong dumaan sa may bintana. Hindi ko ito masyadong pinansin noong una dahil naisip kong baka si Mang Dinyo lang yon. Huminga ako ng malalim. Pumasok na naman sa isip ko ang tungkol sa nangyari kanina at ang mga nakaraang panaginip. Pagod na talaga ako, Sir Jupiter. Ayoko nang isipin ang tungkol sa mga ganong bagay. Gusto ko lang matulog ng mahimbing at makapagpahinga. Kung si Felix man ang may kagagawa nito, sasampahan ko talaga siya ng kaso. Alam ko naman na may kasalanan ako sa kanya pero hindi ko naman kasalanan ang lahat. Naging kami. Malamang responsibilidad niya rin na ibigay ang mga kailangan ko bilang nobya niya. Wala naman akong ibang intensyon. Gusto ko lang din makatulong sa pamilya ko. Nagulantang ako nang marinig ang paggalaw ng blinds sa bintana kung saan ko nakita ang anino. Wala namang hangin. Hindi rin nakabukas ang electric fan o ang aircon dahil nagtitipid ako masyado sa kuryente. Kumabog na naman ang dibdib ko. Ayoko na talaga mabuhay sa takot, Sir Jupiter. Nahihirapan na ako. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Chu para sana sabihan siyang doon sila matulog sa bahay. Ngunit isang beses lang nagring ang kabilang linya at nawala na ito. Sinubukan ko pa siyang tawagan ulit pero wala talaga. Kinakabahan ako lalo dahil dito. Naramdaman ko na ang pag-akyat ng sakit sa bewang ko. Ramdam ko na rin ang pag-akyat ng mga gumagalaw na tila uod sa loob-loob ng hita ko. Napansin ko rin na lumalaki ang mga pasa, tila ba mga buhay ang mga ito. Dito na ako lalong nataranta. Ang garalgal na boses na yun na tinatawag ang pangalan ko sa panaginip, naririnig ko na sa totoong buhay. Mukhang wala na akong takas sa kanya, Sir Jupiter. Sumigaw ako, hindi pwedeng walang makakarinig sa akin at hindi pwedeng walang makakatulong sa akin. Maya-maya lang nakikita ko na ang anino. Papalapit siya ng papalapit sa akin. Umiiyak na ako. Wala pa rin nakaririnig sa akin. Pagsigaw ko ulit, naputol ang boses ko nang biglang sumikip ang lalamunan at dibdib ko. Nahirapan akong huminga. Pinili kong makasinghap ng hangin pero wala talaga hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng kadiliman. Pagkagising ko, sobrang lala na ng sitwasyon ng katawan ko, Sir Jupiter. Hindi ko na nagagawa pang igalaw ang mga kamay ko. Tuluyan na rin kasi itong nangitim at tila ba prutas na nalanta. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang nangyari o totoo. Sa mga oras na yon, hindi ko na matukoy kung ano ang totoo at hindi. Kinakailangan ko lang talagang madala sa ospital. Hindi na ako pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Mahahanap ko naman lang din ang pera. Ang kailangan ko ngayon ay madala ang sarili ko at masuri ng mabuti. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Mang Dinyo. Kumatok siya sa pinto bago pumasok. Laking gulat niya nang makita ang kalagayan ko. Hindi ko naman inaasahan na kasunod niya pala si Felix. Irene! Huwag mo na siyang abalahin sa ngayon, Felix. Kung wala ka namang intensyong mabuti sa kanya, umalis ka na. Hindi ko pwedeng pigilan ng sarili ko sa ganitong sitwasyon. Lumala na eh. Tutulong po ako. Dalhin natin po siya ngayon sa ospital. Anong dalhin sa ospital? Alam mo sa sarili mo kung ano ang nangyayari sa kanya. Bakit dadalhin mo sa ospital alam mo namang hindi siya matutulungan ng mga doktor? Nagbabaka sakali lang po ako, Mang Dinyo. Bigyan niyo naman ho ko ng pagkakataong makabawi sa kanya. Alam kong mali ang ginawa ko at dapat sana nagsettle na lang kami sa korte o ano. Pero... pakiusap naman, Mang Dinyo. Hayaan niyo na lang muna akong matulungan siya. Maaari mo siyang tulungan kung lalayo ka sa kanya. Ikaw ang nagdala sa kanya sa kapahamakan kung kaya't kinakailangan mong lumayo. Hindi niyo man lang ba siya dadalhin sa ospital? Felix, hindi ko alam kung tanga ka ba o bobo. Ikaw na mismo ang umamin sa akin eh. May inutusan ka. May nagkulam kay Irene pero ngayon hindi mo na mahagilap kaya dumunog ka sa akin para manghingi ng tulong. Hindi dahil nakukonsensya ka sa babaeng biniktima mo, kundi dahil natangay ang pera mo. Tinakawan ka mismo. Yan ang mahihirap sa inyong mayayaman, Felix. Pera ang binabasehan nyo para siraan ng ibang tao sa maruming paraan. Hindi kayo gumagawa ng tama eh.
Kasi gusto nyo madalian at talagang kayo ang sureball na panalo. Hindi ba? Natigilan ako sa kanilang naging usapan, Sir Jupiter. Ibig sabihin tama nga ang naging hinala ko. Si Felix nga ang may kagagawan. Gumuho ang mundo ko sa narinig. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong magalit o may karapatan akong magreklamo dahil ako naman ang nauna. Pero sobra naman yata ang ginawa niya sa akin. Pwede niya naman akong ipapatay na lang kung sakali man. Puro lang iyak ang nagawa ko, Sir Jupiter. Wala na akong laban talaga. Hindi na ako makapagsalita ng maayos, hindi ko na rin halos mabuka ang bibig ko. Sinabi ni Mang Dino na nagsimula na siyang hanapin ang nagkulam sa akin. Mukhang malakas daw ito dahil sa mabilisang pagkalat ng sakit sa katawan ko. Baka raw hinaluan ito ng barang. Hirap na hirap siyang i-trace ang kung sino mang may gawa nito. Napakaswerte raw ni Felix dahil nakahanap siya ng mangkukulam na sobrang galing, yung tipong makakapatay talaga ng tao. Nahilaw ang mukha ni Felix nang marinig ito. Sinabi niyang handa siyang tumulong kung sakali pero pinagalitan lang siya ni Mang Dino. Huminga ng malalim si Mang Dino at sinabi niyang kailangang magsagawa siya ng pagtatawas na nandoon ako. Hahanapin niyang mangkukulam sa pamamagitan ko. Pumayag naman ako, Sir Jupiter. Kung yun lang din ang makakapagpatahimik sa kaluluwa at katawan ko, handa kong gawin ang lahat. Inihanda niya ang mga gamit. Pagkuway sinimulan niya na rin ang pagtawas sa akin. Nang hawakan niyang daliri ko, nawalan ako ng malay. Nararamdaman ko ang pagsakit ng daliri kong pinipisil niya. Hindi pang karaniwang sakit, Sir Jupiter, para itong tinutusok ng karayom at umaabot hanggang sa balikat ang pananakit, may kasamang pamamanhid. May sumisigaw sa loob ko. Naririnig ko ang kanyang pagpalahaw na tila ba nagmamakaawang pakawalan siya at maya-maya'y hahalakhak na naman. Galit na galit si Mang Dino. Sinasabayan din siya ni Felix. Panay naman ang saway ni Chu sa kanya. Pabalik-balik ang tanong ni Mang Dino kung nasaan siya sa ngayon at kung may balak ba siyang tanggalin ang kulam na meron sa akin. Subalit purong sigaw at tawa lang ang ginagawa ng mangkukulam na gumagamit sa katawan ko. Tinakot na naman siya ni Mang Dino. Tawa ang sagot. Nararamdaman ko ang kagustuhan ni Mang Dinyong tuluyan na akong sukuan pero ayaw niya. Determinado siyang gawin ang lahat para lang gumaling ako. Pasakit ng pasakit lalo ang kamay kong hawak niya. Namamanhid na ito ng sobra. Pilit ko nga itong hinihigit palayo pero ang lakas ng pagkakahawak niya. Gusto kong sabihin sa kanyang masakit pero alam kong hindi niya ako maririnig. Namamawis na ako, parang hindi ko na kaya ang sobrang pagpapahirap sa akin. Maya-maya lang binitawan ni Mang Dino ang kamay ko. Nagising ako. Niyakap ako ni Felix at nanghingi ito ng pasensya sa akin. Hindi ako nagsalita. Sinabi ni Mang Dino na nahihirapan talaga siya. Tanging dasal na lang daw ang magagawa ko. Wala na raw siyang magagawa dahil hindi kaya ng kanyang katawan ng mangkukulam na yon. Posible rin daw kasing makadamay pa kung sakaling ipagpilitan niya ang sariling hanapin ito. Nawalan na ako ng pag-asa sa sinabing yun ni Mang Dino, Sir Jupiter. Talagang tinanggap ko na sa sarili kong wala na akong magagawa. Katapusan na talaga ito ng buhay ko. Ngunit hindi naniwala si Felix. Nagmakaawa siya kay Mang Dino na dalhin nila ako sa ospital. Bahala na raw kung ano ang magiging findings. Handa siyang magbigay ng tulong pinansyal. Sa wakas ay pumayag na lang din si Mang Dino. Kaagad din nila akong isinugod sa pribadong ospital at pinasuri sa isang magaling na doktor. Natagalan ang resulta. Inabutan pa ako ng ilang araw doon pero kahit papaano hindi naman lumala ang sitwasyon ko. Panay pa rin ang pagbisita ng bangungot sa akin halos gabi-gabi. Ito ang nagpalugmok lalo sa katawan ko. Pero hindi ko gustong sumuko sa buhay, Sir Jupiter. Gusto kong maituwid pa ang lahat ng dapat ituwid sa buhay ko. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas ay nagkaroon din ng resulta. Sabi sa akin isa raw itong hindi pangkaraniwang sakit. Hindi nila masyadong matukoy kung ito nga ba yun dahil meron pa akong ibang klaseng karamdaman na hindi naman related doon sa kanilang findings. Binigyan ako nila ng napakaraming gamot at inoperahan din ang isa kong paa. Pinutol. Nakauwi kami matapos ang 1 buwan na pananatili sa ospital. Hindi nagbago ang katawan ko, Sir Jupiter.
Nabawasan lang ang pagdami ng mga pasa-pasa at medyo bumalik na rin ang dati kong kulay. Pero hindi talaga bumalik sa dati ang katawan ko. Kung minsan sumasakit pa rin ang bewang ko at nangangati rin ang kabilang singit. Nagpunta rin kami sa isang psychiatrist. Sinabi niyang dahil sa depresyon kaya ako nagkakaroon na ng hallucinations tungkol sa mga bagay-bagay. Ang lahat ng nakita ko raw ay hindi totoo. Lahat ng iyon ay panaginip o purong halusinasyon. Binagyan din ako ng doktor ng mga gamot. Hindi rin ako tinantanan pa ng bangungot. Sadyang nandoon pa rin ang paniniwala ni Mang Dinyo na hindi patapos ang kulam. Kinakailangan ko itong malagpasan para matapos ng paghihirap ko. Sinubukan niya akong gamutin ulit, pero wala talaga, Sir Jupiter. Tinanggap ko na lang talaga ang kapalaran ko. Isang araw may dumating sa bahay na isang albularyo, kaibigan ni Mang Dinyo. Sabi ni Mang Dinyo mas magaling daw yun sa kanya dahil sa napakarami niya na ring karanasan. Kinabahan ako, Sir Jupiter, at wala na rin akong tiwalang gagaling pa ako. Hindi ko alam kung darating pa ba ang araw na yun o kailangan ko na lang antayin ang kamatayan ko mismo. Ayaw ko na sanang ipatingin ang sarili pero si Mang Dinyo na rin ang nakiusap na gawin ko ito. Kahit ito na lang daw ang huling pagkakataon na pagbigyan ko sila. Sumang-ayon na lang ako, Sir Jupiter. Naramdaman ko na naman ang dating naramdaman ko habang isinasagawa niya ang panggagamot sa akin pero mas malala ito. Mainit, masakit, nakakangalay. Nakakapagod at ramdam na ramdam ko ang presensya ng ibang tao sa katawan ko. Halos maiyak na ako sa sobrang sakit habang tila pinipilit na bumalik ko ang bawat ugat ng katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari talaga dahil wala akong makita sa kapaligiran. Puno ng luha ang mga mata ko at hindi ko ito magawang pahiran dahil hawak ng albularyo ang magkabila ang kamay ko. Hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na palahaw ng nasa loob ko. Nagmamakaawa ito. Sinasabing pakawalan siya at wala siyang kasalanan. Aniya inutusan lang siya at hindi niya intensyon ang kanyang ginawa sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinabi ng albularyo pero naramdaman ko na lang ang paggaan ng pakiramdam ko at nagdilim ang buong paligid. Pagmulat ko ng mata, niyakap ako ni Mang Dinyo. Naluluha niyang sinabing, malaya na ako. Unti-unti na raw babalik ang katawan ko sa dati. Kinakailangan ko lang ng pasensya. At yun nga, Sir Jupiter, unti-unti akong gumaling. Unti-unti akong nakabawi sa katawan ko. Umabot ng halos 1 buwan ang inantay ko bago nabalik ang aking sigla. Nagkayos kami ni Felix. Ipinangako ko sa kanyang babayaran ko siya sa lahat ng utang ko sa kanya pero aniya hindi na iyon kailangan. Masaya na raw siya na nasa mabuting kalagayan na ako. Kahit papano, naging matalik kaming magkaibigan magmula noon. Hindi na bumalik sa akin si Arturo at hindi na rin ako gustong makita pa ng mga anak namin. Hindi ko na sila pinilit, Sir Jupiter. Hindi na ako magdedetalye masyado tungkol sa iba pang nangyari sa buhay ko matapos kong mapalaya ang sarili sa kulam dahil medyo malabo na sa isip ko. Pero ang mahalaga sa akin, nagkaroon ako ng leksyon sa buhay. Sa ngayon, nasa Jensen pa rin ako. Nakapagtayo ng sariling negosyo na siyang ginagamit ko ngayon para makaraos sa araw-araw. Natuto na rin akong magtipid. Ang sarap sa pakiramdam pala ng ganito. Sarili mong pera at sarili mong pagsisikap ang itatupag mo. Hindi umaasa sa ibang tao. Naway ang kwento ring ito ay makapaghatid ng magandang aral sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat sa pagbabasa, Sir Jupiter. Mabuhay kayong lahat.